Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik ang Hobby ni Daddy para muling mag-share ng ating karanasan na mapupulutan niyo po ng kaalaman at impormasyon tungkol sa pag-aalaga ng iba't ibang uri ng ibon. Karaniwan, positive yung pagpaparami. Pero siyempre, nagsishare din tayo tungkol sa mga negative part ng ating pag-aalaga. No? Kasi mahalaga din po yun para maiwasan po natin yung ganong pangyayari sa ating ibunan. Ngayon po, ang ibabahagi ko sa inyo ay isang high mutation African lovebirds ay pinatay dun sa flight cage na pinaglalagyan natin sa kanya. No, bakit ganon nangyari? Yung pagpasok ko kasi, pag nagpakain ako, nakita ko duguan yung leeg. Puro dugo na yung leeg niya. Eh, siyempre, high mutation yun, na-alarma tayo kaagad, no? Kasi duguan, siyempre, ano yan, tendency mamatay. Kapag may sugat, no? At kapag may sugat po ang isang ibon sa isang colony, sa isang flight cage na marami siyang kasama, normally yung ginagawa po ng ibang ibon, ina-attack yun, no? Kasi may pagka-vampire po kasi yan mga ibon na yan. Kapag nakakakita sila ng dugo, pinupunterian nila yung sugat, no? Hanggang sa lumaki at mamatay yung ano natin, yung ibon natin, no? Makikita nyo eventually, wala na yung ulo, wala na yung tuka, kinain na nila. Wala na yung paa, ubus na. Ganun po yung mga African lovebirds. So kahit na ibang uri ng ibon, halos ganun din. Pero sa particular tayo sa African lovebirds, dito sa ating topic sa ngayon. Yung ating high mutation na ibon ay Danpalo dilute opaline. DNA male, no? Medyo nasa 30 ang presyo. 30 pataas ang presyo po niyan, no? Noong nakaraan, nag-buying, nasa 20K ang kuha, 20 to 25 ang male Opa Danpalo. Hindi pa yan, hindi pa dilute. Ito dilute na, no? So nasa 30 po pataas yung presyo nitong ibon na to na kinatay doon sa loob ng ibunan natin. So mahalaga, bakit nangyayari yun, no? Malaman natin bakit nangyayari yung ganon at paano natin siya iiwasan. Now, bago tayo magpatuloy mga kahabi, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pindutin mo na yung red button, subscribe button, at i-turn on mo na rin ang iyong notification bell para updated ka sa bawat video na sinishare natin tungkol sa pag-aalaga ng ibon. Yun nga, kailangan alamin natin bakit nangyayari yun, no? Bakit merong gano'n na namamatay sa cage natin. Tingnan po natin yung mga stocks na nandoon, kung sino yung gumagawa nun. No? Makikita nyo usually yan, kung merong dugo, kung merong sugat, makikita nyo sa beak ng ibon na gumagawa niyan. Around dun sa tuka niya, merong blood, blood stain. Or dun sa muka ng ibon na gumagawa niyan, yung uma-attack. So tingnan nyo, usually po, yung mga gumagawa niyan ay yung nagmamatured na nagbi-breeding na ng mga female na African lovebirds. Kasi kapag nasa 4 to 6 months old ang mga African lovebirds, yung iba dyan, nagkakaroon ng hormonal basta ganun tungkol sa kung may parang sa tao rin, may hormonal change na yung ibon nagpapunta dun sa breeding stage kung saan namamaris siya, meron siya nagugustuhan dun sa flight cage at gusto niyang pumares at mag-breed na. Tapos nagiging territorial siya, no? Meron siya mga ibon na inaayawan, na kinakainisan, no? Na gusto niyang i-attack niya yon hanggang sa mapatay niya, hindi niya titigilan. So dapat aware tayo at observant tayo dun sa ating colony or community na sa isang flight cage
kung meron nangyayaring gano'n, no? Kasi uumpisahan nila yan, maliit na sugat lang, maaaring sa pakpak, sa paa, or sa leeg. No, medyo mas fatal po pag sa leeg. Pag sa pakpak, hindi pa masyado. Pero doon nila sinisimulan, no, sa mga part na yan. Pero pag nakakita na tayo ng kahit nakapirasong dugo lang, kapirasong sugat, nakikita nyo naman kasi yan kapag nagpakain kayo, may mga drop ng blood, no, doon sa area ng cage. Malalaman nyo kung meron nagkakasugat. Tapos tingnan nyo rin yung ibon kung meron bang may sugat, ihiwalay nyo na po kagad. Yun yung ginagawa natin. Kunin natin yung ibon na may sugat, ihiwalay natin sa nursery cage kung saan parang hospital cage na doon natin siya gagamutin. Ang gagawin natin dyan, papainumin natin ng Premoxil. No? Pwedeng 5 days lang, pwedeng 7 days. No? Sa experience ko po, ganun yung ginagawa ko. Premoxil powder yung ginagamit natin. Ito yung ginagamit natin. No? 5 to 7 days para matuyo agad, gumaling agad yung sugat ng ibon. At pagkatapos na makikita nyo, magre-recover na yan. Magre-recover na. At maghihilom yung sugat hanggang tuluyan ng gumaling. No, wala na tayong aalalahanin. Pag hindi nyo po yan naihiwalay, patay po yan, sigurado. Hindi po tatagal ang isang araw, hindi matatapos ang 24 hours. Kapag ang ibon ay nagkasugat, malamang patay na po yan. So kung pumapasok kayo, sa umaga nagkasugat siya, hinayaan nyo lang, pag uwi nyo po, patay na po yung ibon nyo. Malamang na ganun po ang mangyayari. Kaya sa umaga, yung mga pumapasok natin gabi, check na natin kung meron bang niyayari yung ibon na nayayaring ibon sa ating flight cage. Ihiwalay nyo yun at ihihiwalay nyo rin po yung berdugo. yung mamamatay ibon, no? Yung berdugo, yung umaatak. No? Kung isa o dalawang ibon yan, ihiwalay nyo po sa separate cage din. O ihiwalay nyo kung meron pa kayong flight cage na nasa mga matured na yung stocks nyo, pwede nyo pong isama doon. No? Para siya naman yung gulpi. hindi po. Para hindi niya teritoryo. So may iwasan nyo yung gano'n. Pero mas maganda, i-isolate nyo rin siya. Kasi nga, namamaris na. So, pwede niyang ulit-ulitin yon sa iba pang ibon. Sa inyong ibonan. So, ganung paraan, masisave natin, no? Yung buhay ng ating mga alagang ibon, lalong-lalo na yung mamahaling mutation na pinapadami natin. At may iwasan natin yung pagkamatay ng mga ibon na meron tayo. At maagapan natin, no? Yung posibleng pagkaputol ng daliri, pagkasira ng pakpak, at pagkasira ng balahibo sa ulo, no? Yung makita nyo, may mga pingas yung ulo, yung mga nakakagat sa ulo. So, yun mga kahabi, ang mai-share nating informasyon sa video natin sa araw na to. Salamat po sa inyong support at panonood. God bless po sa inyong lahat.